Hello mga guys, welcome back to my channel mga guys. Trooper 4GX1 plate number. Ito na po yung yung ginawa natin ng solution. Bali, remedyo muna ni Mang Kanor ito mga guys. Diskarte ni Mang Kanor. Ang issue nito guys, dun sa unang upload natin, bumubulwak po niyan. Pero po, kinuha natin yan dun sa gumawa, yung unang gumawa kasi pinatulan po yan ng buong makina. Pero ngayon mga guys, pansinin nyo po, wala nang bubbles. Yung idling nyo po, hindi naman tumatapon. Medyo magalaw lang mga guys dahil yung mga support nyo po malambot na. Yan. Yun o. Alam nyo mga guys, ang ginawa natin dito, binunot natin yung yung injector sleeve. Ito yung ilang bunot natin. Special tools. Tapos, ang ginawa ni Mang Kanor, naglagay ng Teflon yung washer na kasi ganito kasi laki. Pinangsukat ko lang nito mga guys. Copper po ito, pero ang linagay natin aluminum. Tapos, para po may sentro, linagay natin ng silak. Yan po yung yung remedyo ni Mang Kanor. Ganun lang po, napakasimple. Patayin muna natin yung makina para pag-usapan natin to. Kasi medyo to mga guys, medyo masakit sa ulo sa mga katulad nito, dun sa may-ari at saka dun sa unang gumawa na naghatol sila ng maling hatol. Na sabi po doon, palitan daw ng buong block. Sabi nga ni Sir Harold, bumili na raw siya ng block pero binalik dahil inayawan. Tapos sabi niya, i-pull out ko na lang yan at wala akong budget. Ngayon, dinala sa atin galing Mauban. Yan ang nangyari nito kasi mga guys, hiwa-hiwalay po niyan. Binuo natin yan. Unang dinala nila makina. Pangalawa itong body. Saka natin inassemble. Tapos yung pinangsalpak natin dito na ng makina, hiniraw natin kay Denim Garage, yung ating malapit na talyer dito sa ating tabi. Kasi bagong lipat tayo mga guys, hindi pa tayo yung boom natin kasi dati hindi natin nailagay. Ayan, patayin muna natin yung makina at pag-usapan natin to. Tignan muna natin yung yung temperature niya po, malamig. Dahil malamig ang panahon, yung bomba ng langis po almost kalahati. Kung i-rev nyo yan, tataas pa, kalahati, mahigit. Walang check engine. Ang umiilaw lang po, handbrake po, at saka yung seatbelt, at saka dito po walang usok. Ito naman si RB, Honda RAV4. Say natin yan. Ngayon mga guys, patayin natin to, pag-usapan natin to. Yon. Para hindi maingay. Kasi mga guys, konting kwentuhan lang dito. Ulitin natin mga guys, may mga upload ako rito sa sa page natin. Nakapagsalita ako ng medyo tanggapin na lang natin kung ano yung katotohanan. Sabi ba mga guys, minsan ang totoo masakit tanggapin. Pero yan, ganun na nga po kalabasan yung mga salita ko po dun. Kaya ako na lang pumingi ng pasensya. Sabi po nga nila, lahat tayo nagkakamali, nobody's perfect. Pero aminin na naman natin yon. Pero mga guys, tandaan nyo po, maiwasan po yung kung nag-iingat po tayo. Bakit po? Kasi katulad nito, hindi man lang troubleshoot, nag-bis na lang sila dun sa nakikita nila sa kung ano po yung nakikita nila rito sa dito, katulad nito na nung naglagay sila ng tubig bumubulwak. Kung ano po yung nakita nila, nag-conclude po sila na black ang problema. Kaya ganun ang nangyari dito mga guys. Pero sa ngayon po, sabi ko nga po, ang ginamit natin dito po yung ipinagbabawal na technique ni Mang Kanor. Ito po yun.
apat na washer dun sa injection pump. Yung return, alam nyo po yun, yung mga mekaniko, magigets nila po yun. Ilagay natin dun sa dulo ng, ng injector para po yung compression po hindi po aakyat, pupunta sa radiator. Tapos, bago natin po nilalagay po yan, tinalian natin ng pa rin dumalaglag ng Teflon. Pagkatapos po niyan, lilagyan natin ng silak. Yun po yung pangsamantala. Pero kung kung tatagal po niyan, sabi ko nga po yung mga guys, try and error to rito. Dahil wala naman po labor po yung ginawa natin. Kasi nagtra-try and error tayo, why not makuha natin yung problema? Ngayon, kung nakuha natin yung problema, pwede tayong mag-suggest sa may-ari, sir, ginawa na lang nakita nyo po, ginawan ko lang ng paraan, pero i-check natin yan kung tatagal ba yung ginawa natin. Ngayon, kung magkaroon uli ng problema, ipasilip natin sa machine shop kung ano yung magandang remedyo para mailapat nila yung injector sleeve, yung inupuan. Kasi mga guys, kaya po yung compression po pumupunta sa sa radiator kasi po andun po yung compression po, yung linya po ng ng injector dun sa dulo, tubig po yon. Ngayon po nagkaroon ng dat. Alam niyo po yung bulutong, dat, yung mga parang simento. Doon po dumadaan yung compression. Kaya ang ginawa natin mga guys, nilagyan lang natin ng washer na aluminum, yung malambot. Bago natin ilagay po noon, pinigpitan lang natin ng tamang torque. Yun lang po ginawa natin dito. Sabi ko nga po, nag-try and error po tayo rito. Gawa ni Mang Kanor, remedyo ni Mang Kanor. Kaya minsan mga guys, mga technique ni Mang Kanor po, huwag nyo pong baliwalain. Kasi po yun, try and error po yun. Kung mag-success po nun, o kaya, pagkaroon tayo ng idea. Halimbawa po, na yung ginawa natin, na ayos naman, pwede natin kalasin ulit yan. Pasilip natin sa machine shop. Kung sinabi ng machine shop, o sige, i-machine natin yung inupuan kung meron tayong gamit yan para may pantay. O di, maayos natin yung problema. Kaysa yung nag-base ka lang dito, nakita mo na bumubulwak, nag-conclude ka na. Black crack, hindi ba na crack test, sabihin po. Tapos mga ganito po yun, pinaripis po nila ito, sinalpakan ng panibagong head gasket. Pag andar, ganun pa rin. Dahil hindi po nila crack test yung black, yung yung cylinder head lang pinamasin shop nila, nag-conclude sila. Compression po niyan. Di bali po mga guys. Pakinggan nyo po yung sinabi nila ito, isaglit natin. Okay, hanggang dun tayo kung napanood nyo po yun. Tayo na po ang hahatol. Bakit? Tama block niya. Kaka-under pa lang eh. Malakas! Oo. Ano kaya mabusod sa block yan? Ay, hindi pa. Mga pa nga lang kanina, wala nang tubig. Lalabas na agad yung usok na yan. Oo. Ayan o. Alam mo yung usok na yan? Galing sa compression niya.